Maligayang pagbabalik mga brad, Wilkie TV po. Mga boksingerong Hapon, alam na mga brad ang mga kahinaan ng ating mga mandirigmang Pinoy. Sa pagpasok po ng taong 2024 mga brad ay halos lahat po ng mga boksingerong Pinoy ay dinudurog ng mga Hapones ng mga body shots. Kabilang na dito ang ating mga world class na mga pambato. Kung maalala natin mga brad na dinurog po ni Naoya Inoue si Michael Dasmariñas nung laban nila noong 2021 sa Amerika. Nang depensahan ni Inoue ang kanyang IBF at WBA bantamweight belt. Hindi lang isa kundi 3 beses na pinabagsak si Dasmariñas mga brad ng dahil sa body shots. Kaya't parang natabunan ng mundo si Dasma sa sakit na inabot niya dito. Sa kasalukuyan naman mga brad ay ang pambato natin na si 2 division at former bantamweight champion Jerwin the Pretty Boy Angkahas. Nasa kanyang 34 wins at sa estilo ng kanyang laban na 2-2 ay nadali pa din ni Takuma Inoue sa isang body shot dahilan sa isang knockout win para kay Takuma Inoue. At ang masaklap ay ang nakaraang laban ni Jonas Sultan na kung saan tinagurian pa naman sana siyang The Hook dahil sa kanyang hubog ng kanyang katawan ay 1 round lang po ang inabot mga brad matapos matamaan ng isang matinding body shot sa kanyang kalabang Hapon na kung saan knockout po ang inabot ni Zoro. At sa huli naman mga brad ang dalawang kababayan natin na lumalaban din sa Japan kamakailan lang at nadali din ng mga body shots. Matagal nang magkaribal mga brad at magkalaban ang mga Japanese fighters kontra sa mga Pinoy fighters at talagang ang mga panga ng mga Pinoy ay talagang kumakain ng mga suntok at hindi basta-basta. Kumbaga sa sinasabi nila na may abs din pala ang mga mukha nito dahil sa tigas. Kaya't nung nadiskubre ni Inoue mga brad ang kahinaan ng katawan ng mga mandirigmang Pinoy, ito ay nagtuloy-tuloy na. Siguro mga brad ay panahon na na paglaanan po at tutukan ng ating mga boksingerong Pinoy ang katawan upang maging mas matibay pagdating ng laban. Ayon sa mga eksperto mga brad na may 4 po na mahinang bahagi ng tiyan kung saan ito ay kadalasang tinatarget ng mga boxers upang i-knock out ang kalaban. Una, sa mismong tiyan nito o epigastric region o sikmura mga brad. Kapag natamaan dito na hindi nakahanda ang katawan ay tiyak mamilipit po sa sakit. Kadalasan po ay straight punch po to the body ang tatama dito. Pangalawa naman mga brad ay ang tinatawag na the floating rib. Ito yung pinakahuling buto ng ating tadyang na hindi po konektado sa kabuoang mga buto ng tadyang. Kadalasan ay left hook po sa kanan o sa kaliwa ang tumatama dito. Ito yung parang tumatama kay Sultan na namilipit siya sa sakit at talagang pag tinamaan dito ng solido ay tiyak tapos po ang laban. Pangatlo naman mga brad ay ang tinatawag na navel shot. Ito yung parte ng katawan na bihirang mapansin ng legal shot. Minsan po low blow po ang tinatawag dito pag di nakita masyado ng referee. Kagaya nung laban ni Usyk kontra kay Dubois na idinideklarang low blow po ang laban. At ang panghuli ay ang liver shot na kung saan kapag napuruhan ay goodbye Philippines na. Ito yung tumama kay Gabalio nung kay Donaire at kay Dasmariñas na kung saan ay talagang walang magawa at knockout po abutin. Sa mga laban at training ni Pacquiao mga brad talagang pinagtuunan po ng pansin ang katawan nito. Pinapakita pa nga sa kanyang training ang talagang preparasyon nito kung paano pinagpatibay ang tagiliran ni Pacquiao. Kaya't bihira natin siyang makita na tumaob sa isang body shot sa kanyang mga laban. Kung natatandaan natin mga brad, nung laban niya kay Margarito, muntika na siyang pumiyok sa body shot, ngunit talagang matibay. So talagang panahon na mga brad no, na seryosohin na pagtuunan po ng pansin ang katawan ng ating mga boksingerong Pinoy upang may mas malaking pag-asa tayo sa mga boksingerong Hapones at maging matibay. Kasi meron kaya mga brad, matibay?